Kabanata 7,001. Habang nakatingin si Thea kay Yulia, isang nakakaintrigang ekspresyon ang bumungad sa kanyang magandang mukha. Siya ay nabighani na sa kabila ng pagiging isang Path Emperor ni Yulia at nagpapakita ng isang Soremsia, siya ay nagpakita na medyo walang muwang at inosente. Tila halos hindi niya naranasan ang mga panganib ng mundo. Ang isang tulad niya ay hindi maaaring maging masyadong masama. Habang nakatayo ang dalawang magagandang babae sa isang pagkapatas, biglang sumabog ang isang pagsabog mula sa Wohenfinite Formation sa ilalim nila, na naging sanhi ng matinding panginginig sa kawalan. Pinatatag ni Yulia ang sarili at ibinaba ang kanyang tingin para pagmasdan ang sitwasyon para lang umitim agad ang kanyang mukha. Iniwan mo siya para harapin ang liwanag ng Mastery at Wohenfinite Formation ni Emperor Kadir. May pakialam ka ba talaga sa kanya? Kailangan ko bang sagutin? Ganti ni Thea. Itinutok ni Yulia ang kanyang sword light sa lalamunan ni Thea at tinanong, nahihiya kang sumagot. Mahinahong sinabi ni Thea, sa kaibuturan ko, alam mo ang totoo, pero ayaw mong aminin. Hindi mo na kayang harapin ang relasyon natin. Kung tutuusin, hindi mo naman kailangan ng lakas ng loob para harapin man lang ako. Galit na galit, itinuro ni Yulia ang harapan, ipinadala ang sword lights upang dumaan sa mga tainga ni Thea. Ramdam ang sumisipol na hanging dumaan sa kanya, nanatiling kalmado si Thea at hindi man lang kumibo. Sa pagkakataong iyon, parang nawalan ng dignidad si Yulia kay Thea. Itong nakakapuot na babae. Paano niya nagagawang laging nangunguna sa akin? Tuso lang ba siya, o masyado akong tanga? Bumantong hininga si Thea at sinabing, kung gusto mo talaga siyang tulungan, sumama ka sa akin, Layla. Babalik tayo sa Great Historial Land at mananatiling buhay ang pag-asa para sa kanyang huling paghihiganti. Kumunot ang noo ng magandang mukha ni Yulia, ngunit nanatiling tahimik. Taos-pusong pangungumbinsi ni Thea, I know you want to fight alongside him. Hindi mo ba iniisip ang nararamdaman ko? Ngunit dahil sa kasalukuyang sitwasyon, maliwanag na si Emperor Kadir ay handa ng husto. Kung susugod tayo roon ngayon, hindi lang tayo mabibigo na tulungan si James, kundi magiging distraction tayo sa kanya. Siya ay isang tao na may pagmamalaki. Kung mawala ito sa harap natin, mawawalan siya ng lakas ng loob, at maging ang tatlong kayamanan niya ay mawawalan ng silbi. Umangat ang ulo ni Yulia at huminga ng malalim. Si Emperor Kadir ay talagang malakas, ngunit hindi siya masusugatan. Kung talagang gusto mo siyang iligtas, sumama ka sa akin. Pagkatapos niyang magsalita, tumalikod siya at biglang nawala. Alam ni Thea na napanatili pa rin ni Yulia ang kanyang mga alaala at emosyon ng kanyang pag-iral bilang Layla. She murmured, it's a risk worth taking. Pupuste ako sa kagustuhan niyang iligtas si James. Pagkatapos nun, sumunod naman si Thea kay Yulia. Samantala, nakipagsagupaan si James kay Emperor Qadir sa Porma Sion. Ang mga nakakasilaw na ilaw ay sumabog, nagkuros sa kawalan. Wala sa kanila ang makalamang, at ang labanan ay huminto. Biglang, isang nakakatakot na lilang pulang ilaw ang bumaril kay Emperor Qadir mula sa likuran. Ang kanyang pulang buhok ay lumipad, at ang kanyang katawan at mga kamay ay basang-basa ng dugo. Ang kanyang hitsura ay kahawig ng isang diablo na bumangon mula sa underworld. Tumingin si James kay Morgoth na nakakunot ang noo at nagtanong, ano ang nangyari sa iyo? Dinilaan ni Morgoth ang kanyang mga labi at sumagot, medyo nagutom ako at kumain ng ilang Path Emperors. Ang mabuting balita ay maaari na tayong magtulungan ngayon. Baka magkaroon tayo ng chance. Mahinahong ngumiti si James at hindi sumang-ayon, hindi siya madaling kalaban. Imposibleng mahulaan kung gaano karaming supernatural powers ang mayroon siya. Tsaka ang bilis niya talaga. Hindi mo panilinang ang martial path, kaya dapat kang mag-ingat. Tumawa si Morgoth at tinusok ang kanyang sibat sa kawalan. Kasunod ng kanyang paggalaw, maraming multo na sibat ang lumabas at kumaripa patungo kay Emperor Kadir. Mabilis na sinamantala ni James ang pagkakataon. Tumalon siya sa isa sa mga anino ng multo at sumugod kay Emperor Kadir na may hawak na espada. Bumantong hininga si Emperor Kadir, pinitik ang kanyang palad,
at pinakawalan ng isang alon ng kapangyarihang nguya, na nagpakita sa marahas na mga ipoipo. Mabilis na inihagis ni James ang terrace astride step at tinatakan ang nakapalibot na espasyo. Pagkatapos, sa pagtapak sa mga ipoipo, siya ay mabilis na lumapit kay Emperor Kadir. Bang! Mabilis na itinulak ni James ang kanyang espada pasulong, ngunit habang papalapit ito sa kaliwang mata ni Kadir, nasalo niya ito sa pagitan ng dalawang daliri. Ngumisi si Kadir, ang Jozo sword ng Wuya Demon Slayer sword ay hindi gaanong kahanga-hanga, kung tutuusin. Napahamak ka James. Habang nagsasalita, gumagalaw ang kabilang kamay niya sa ere at sinubukang magpadala ng pag-atake kay James. Biglang tumakas ang Tyrant Spear ni Morgoth mula sa gilid at tumusok sa palad ni Kadir. Si Kadir ay nagpakawala ng mahinang ungol at napilitang ihinto ang kanyang pag-atake. Sinamantala ni James ang pagkakataon at inilabas ang kanyang espada. Sa isang malakas na kalabog, lumabas mula sa kanyang espada ang isang payat na espada na may nakakasilaw na liwanag. Ikaw! Nanlaki ang mga mata ni Kadir sa hindi makapaniwala at kilabot. Tumawa si Morgoth, haha. Meron pa. Kunin mo siya, James. Si James, na ngayon ay may hawak na bagong espada, ay buong tapang na sumulong. Pagkatapos, mabilis siyang sumanib sa espada at dumaan sa lalamunan ni Kadir, na nagdulot ng pag-spray ng dugo. Tingnan natin kung makakaligtas ka. Hawak ang Tyrant Spear, si Morgoth ay pumailang lang sa langit. Itinuro niya ang sibat pababa, patungo sa ulo ni Kadir. Arg! Biglang sumigaw si Kadir, at ang kanyang katawan ay sumabog na may bone lights at enerhiya ng dugo. Natama ng bigla ang puwersa, sina James at Morgoth ay malubhang nasugatan. Matapos itaboy, umubo sila ng dugo. Sa gitna ng mga hiyawan ni Kadir, unti-unting nawala ang kanyang sigla. Ang kanyang katawan ay nawasak sa isang ambon ng dugo. Ang pagsabog ay nagdulot ng pagyanig sa buong kawalan. Kahit na ang Greater Realms ay nanginginig ng malakas, at tila ito ay araw ng katapusan. Ang pagyanig ay tumagal ng mahabang panahon bago tuluyang tumigil. Daan-daang libong light years ang layo, dahan-daang tumayo si Morgoth, na balot ng dugo. Tumingin siya sa ibaba, at nang makitang sumabog si Kadir, natigilan siya. Makalipas ang ilang segundo, humagalpak siya ng tawa. Pinatay namin siya, James. Nanalo kami. Dahan-daang tumayo si James na naliligo rin sa dugo. Paano ito naging napakadali? Biglang nagmula sa kawalan ng isang mala-ethereal na boses. Sa sumunod na sandali, umulan ang Bonewar lights. Bago pa makapag-react si James ay agad siyang binalot ng Bonewar lights. Agad na tumakbo si Morgoth ngunit napatalbog ng mga ilaw. Sumigaw siya, "Damn it, Taichu! Paano mo nalulunok si James?" Ipinahayag ni Taichu, "Hindi ka karapat-dapat sa aking pagpapala, ikaw na ignorante na demonyo." Si James ay naligo sa Taishi Divine Light at nakaramdam ng nakakatakot na aura. Pinakawalan niya ang kanyang zen at nakita ang isang masa ng itim na enerhiya na patungo kay Morgoth. Morgoth! Gulat na sigaw ni James. Pagkatapos, mabilis niyang inactivate ang Dawnblaze form, tumakas sa banal na liwanag, at nagmamadaling tinungo si Morgoth. Tumawag si Taichu, "Gusto mo rin bang maging katulad niya, James?" Gayunpaman, huli na ang lahat. Nakarating na si James kay Morgoth at napalunok din ng itim na enerhiya. Haha! Dapat akong magpasalamat sa inyong dalawa, James, Morgoth. Kung hindi dahil sa sakuna na ito, hindi ko matagumpay na naisama ang aking 5 espiritu. Sa loob ng itim na enerhiya, isang parang multo ang lumitaw at unti-unting nabuo sa hitsura ni Kadir. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, at muling bumukas ang Gate of Mystery. Ang Bonewar lights, na sinamahan ng nakakatakot na itim na enerhiya, ay sumabog mula sa loob nito, na unti-unting bumabalot sa buong lugar. Kakasama pa lang ni James kay Morgoth, ngunit bago pa siya makapagsalita, hinayla siya ng nakakatakot at marilag na puwersa ng pagsipsip papasok sa Gate of Mystery. Ang itim na enerhiya ay nawala, naiwan lamang ang Gate of Mystery na nagniningning na may Bonewar lights at Kadir na nakatayo sa harapan nito. Nakasuot ng itim na damit, napapaligiran ng nakamamatay na aura, ang mga mata ni Kadir ay parang isang napakalalim na kailaliman.
Gamit ang isang kamay sa likod ng kanyang likod, tinitigan niya ang kulay abong masa sa kawalan ng masama. Taichu, dahil nakialam ka, huwag mo nang isipin na umalis. Sumigaw si Taichu, baliw ka. Hindi ako makapaniwala na nilinang mo ang Oblivion Power. Ikaw ang tunay na demonyo. Tumawa si Kadir, haha. Salamat sa Chosen One at Morgoth, na malaki ang pag-asa mo. Kung wala sila, paano ko maisasama ang aking 5 espiritu sa kapangyarihan ng Oblivion? Panahon na para i-integrate ko rin ang 3 treasures ko. Agad na hinigop ang kulay abong hangin ng Taichu. Sa susunod na sandali, umakyat siya sa hangin. Nakangiting sabi ni Quadir, hindi magiging madali ang pagtakas. Dapat din akong magkaroon ng isang Diyos bilang kasosyo sa paglilinang. Nakipagsagupaan ang Bone Warlight sa itim na enerhiya, kumikislap sa kaliwa at kanan sa kawalan. Hindi mabilang na mga multo ang lumabas mula sa katawan ni Kadir, dumiretso sa kawalan at mabilis na pinalibutan ang kulay abong enerhiya. Gayunpaman, hindi sila walang humpay na umatake. Sa halip, nagpalipat-lipat sila na parang naglalaro sa pagtatangkang ipahiya si Taichu. Bastos! Yumangay si Taichu at pinakawalan ng Bone Warlights. Gayunpaman, ang pagsabog at pagkalat ng Bone Warlights ay nagtulak lamang pabalik sa mga multo ni Kadir at nabigong makalusot sa pagkubkob. Tumawa si Kadir, tama na. Kung ikaw at ako ay magiging magka-partner, baka magkaroon tayo ng homegrown children. Magkakaroon sila ng walang limitasyong potensyal. Pagkatapos magsalita, tumuro siya sa harap at nagpakawala ng isang bugzo ng itim na enerhiya patungo kay Taichu, na pinaalis siya. Ang susunod na sandali, ang kulay abong masa ay gumuho. Ang magandang babae sa loob nito ay nahulog mula sa langit. Dinilaan ni Kadir ang kanyang mga labi at sinabing, napaka-perpekto. Ang tamang babae para maging partner ko. Nang siya ay naglabas ng isang sinag ng itim na enerhiya upang makuha ang magandang babae, isang parang multo ang biglang kumislap mula sa kanan at inagaw siya. Matapos umakyat sa langit, iwinagayway ng figure ang kanyang kamay at nagpakawala ng maraming sword lights upang basagin ang mga multo ni Kadir. Pagkatapos ng malakas na pagsabog, natambo si Kadir ng ilang hakbang palayo. Pagkaraang pakalmeyan ang sarili, takot siyang tumingin sa kawalan. Sa kawalan, mayroong isang malaking sedan na upuan na may puting kurtina na naglalabas ng makikinang na mga ilaw. Tumango si Kadir, anong ginagawa mo dito? Akala ko hindi ka nakikialam sa mga gawain ng Greater Realms. Nalampasan mo na ang linya, Kadir. Isang sagradong boses ang nagmula sa loob ng sedan chair. Hindi ako nakikialam sa mga gawain ng Greater Realms. Gayunpaman, sinusubukan mong kunin ang isa sa 5 primal evolution bilang isang kasosyo sa paglilinang laban sa kanyang kalooban. Ang iyong katapangan ay walang hangganan. Ngumuso si Kadir, sabi nila matagal ka nang bumalik sa iyong orihinal na anyo. Boom! 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 Patuloy na winawagayway ni Kadir ang kanyang mga kamay, agad na naduraj ang mga kulay na ilaw. Gayunpaman, sa ilalim ng walang humpay na pag-atake, hindi nagtagal ay napuspos siya ng kasunod na Bone Warlights. Sa kanyang pag-address, tinamaan siya ng daan-daang sunod-sunod na kritikal na suntok. Duguan at bagbog, bumagsak siya sa isang tuhod sa kawalan kasabay ng matunog na kalabog. Ang mahiwagang figure sa upuan ng sedan ay tumigil sa pag-atake, na nakatingin sa kanya mula sa isang mataas na posisyon. Agad siyang nagpatawag ng isang dosenang multo na may iba't ibang mukha, ngunit bawat isa ay may mabangis at nagbabantang mga ekspresyon. Bakit ang tigas ng ulo mo, Kadir? Ang salitang, path, ay nabuo sa itaas ng upuan ng sedan. Unti-unti itong lumawak, nagniningning ng walang kapares na kinang, na ginagawang hindi namamalaya na gustong sambahin ito. Nang masaksihan ito, si Kadir, na nagpatawag ng hindi mabilang na mga itim na multo, ay biglang humagalpak sa nakakatakot na tawa. Lord Goyo, alam ko na ang iyong wheellight ay makapangyarihan at hindi mapigilan ng sinumang Diyos sa Greater Realm. Gayunpaman, hindi na iyon kasama sa akin. Habang nagsasalita siya, ginalaw ni Kadir ang kanyang kamay, at ang mga kondesa na itim na multo na may nakagigigil na aura ng kamatayan ay dumaan patungo sa daan, sa himpapawid. Boom! 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 Umalangaw-ngaw ang sunod-sunod na malalakas na ekspresyon habang ang mga multo ay bumangga sa path.
Ang mga shockwave ay kumalat, na naging dahilan upang gumuho ang espasyo at marahas na yumanig ang kawalan. Pagkatapos ng libo-libong sunod-sunod na epekto, ang buong kawalan ay biglang gumuho sa kawalan. Ang ika-4 na pong langit ay gumuho, hindi na umiral. Nang makita ang path na nagpapalabas pa rin ng banal na liwanag sa kawalan habang nilalabanan nito ang oblivion energy, sa huli ay sumuko siya at hinihingal dahil sa pagod. Naunawaan niya na ang kanyang kasalukuyang lakas ay hindi sapat upang talunin ang pinakamalakas na tao ng Greater Realm. Gayunpaman, hindi rin siya kayang patayin ng kanyang kalaban. Kalimutan mo na. Dapat kunin ko muna ang 3 kayamanan ni James bago harapin si Goyo. Matapos makapagdesisyon, ikinuyom ni Kadir ang kanyang kamao at sinabing, "Ngayon, ikaw at ako ay mortal na magkaaway. Kung gusto mong makialam sa mga gawain ng Greater Realms, kailangan mo munang dumaan sa akin." Pagkatapos magsalita, nag-transform siya sa isang itim na liwanag at pumasok sa Gate of Mystery, na wala sa kawalan. Sa sandaling iyon, sa loob ng sedan na upuan, isang mahabang buhok na nakasuot ng pilak puting balabal ang biglang humawak sa kanyang dibdib at nagluwan ng malaking subo ng dugo. Namutla ang kanyang mukha. "Panginoong Goyo, nasaktan ka." Isang magandang babae na naka-gray na roba ang biglang sumugod sa kanya. Itinaas ni Goyo ang kanyang ulo at same time na sinabi, "Si Kadir ay hindi na katulad ng dati. Bukod sa Lear Tribulation, magdudulot din siya ng malaking panganib sa Aether Realms. Magiging matigas ito." Nagtataka ang ekspresyon ng magandang babae. Paano niya nakuha ang Nothingness Dead Energy? Ang 9 Nothingness Gods ay tinatakan ito matagal na ang nakalipas. Hindi ito maaaring magpakita sa Health Realm. Pahayag ni Goyo, isa lang ang paliwanag. Isang makapangyarihang nilalang ang lumabag sa Sloria Barrier. Sa 5 Primal Evolutions, bukod kay Tai at ikaw, na kayang tumawid sa Xanadu at Health Realm, mayroon lang Taishi. Umiling si Taichu at sinabing, "Hindi maaaring ako o si Tai." Binago ng 9 Nothingness Gods ang paths at binawi ang Wait Ara path, na tinanggalan kami ng karapatan na tumawid sa 2 kaharian. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Goyo, at sinabi niya, kung gayon ay si Taishi. "She can travel the void. She wouldn't help Kadir." Ibinaba ni Taichu ang posibilidad. Bumantong hininga si Goyo at sinabing, "No, she wouldn't." Pero susubukan niyang tulungan si James. Kung hindi, paano niya nalaman ang tungkol sa Lear Tribulation? Nanlaki ang mga mata ni Taicho sa gulat habang nagtatanong, "Iminumungkahi mo ba na natuto si Kadir kung paano tatawid sa Sloria Barrier noong tinulungan ni Taishi si James?" Hindi, imposible iyon. Sa kabila ng superior na lakas ni Kadir, tiyak na naramdaman ni Taishi na sinusubukan niyang tiktikan siya. Bukod dito, si James ay may chaos yin-yang eyes, na tiyak na. Biglang naputol si Goyo, at sinabing, "May problema talaga sa Wuya Demon Slayer Sword." Nang inag si Taichu sa pagkaunawa at napabulalas, nakuha ni James ang espada sa kanyang pakikipaglaban sa 33 langit. Ito talaga ang Wuya Demon Slayer Sword. Alam ng lahat sa Zymergy. Itinuon ni Goyo ang kanyang mga mata kay Taichu at same time na sinabi, "Talaga. Ang Wuya Demon Slayer Sword ay kumakatawan sa autoridad ng Wait Ara path." Gayunpaman, ang pagbabalik sa tunay na diwa, ang mga landas ay nagkakaisa sa isa. Ang Wuya Demon Slayer Sword ay binubuo ng 9 na espada. Bago mawala ang Wait Ara path, ang Wuya Demon Slayer Sword ay napakalakas, at magiging isang malaking panganib ang mahulog sa masasamang kamay. Kaya naman, nahahati ito sa 2. Ang unang 4 na espada ay nasa akin upang patatagin ang Greater Realms, habang ang iba pang 5 ay nakakalat, at ang kanilang kinaroroonan ay hindi alam. Nakokontrol ko ang 4 Path Emperors at Taiyi gamit ang unang 4 na espada. Bukod pa rito, nakatulong ito sa akin na mapanatili ang balanse ng kuryente. Ikinaway ni Goyo ang kanyang kamay, at 4 na banal na espada ang nagkatawang tao, bawat isa ay naglalabas ng nakakabulag na mga ilaw at nakakatakot na kapangyarihan. Ito ay malamang na ang ika-5 espada. Ang Soremsia ni Kadir ay nagtagal sa Greater Realm sa mahabang panahon. Natatakot ako na ang kanyang layunin ay hindi lamang maghanap sa Wait Ara path. Biglang natauhan si Taichu.
Si Kadir ay gumagamit ng Wuya Demon Slayer Sword upang takutin ang iba sa pamamagitan ng pagsasabi na ipinagkatiwala ito ni Lord Goyo sa kanya. Kahit na, saglit lang nakatawid si James sa Sloria Barrier. Matiyag ang nagpaliwanag si Goyo, ang isang panahon sa Health Realm ay katumbas ng isang Entrepak sa Xanadu Realm. Hanggat sinusundan ni Kadir si James sa Xanadu Realm, kailangan lang niyang gumugol ng isang panahon sa Health Realm ngunit maaari niyang linangin para sa isang buong Entrepak sa Xanadu Realm. Huminga ng malalim si Taichu. Napagtanto niya kung gaano siya ka-clueless kumpara kay Goyo, kahit na isa siya sa 5 primal evolutions. Maliwanag na pinag-aralan niya ang Xanadu Realm ng lubusan. After a moment of hesitation, she asked, "At paano naman si James? Hindi mo ba siya tutulungan? Hindi ba't siya ang pinili na lubos mong pinahahalagahan?" Inangat ni Goyo ang kanyang ulo at maluwag na sinabi, "Siya ang naging pinili sa kanyang sarili, kaya wala akong magagawa." Nag-aalalang sinabi ni Taichu, "Kung wala kang gagawin, lalamunan siya ni Kadir at aagawin ang kanyang 3 kayamanan. Kung mangyayari iyon, sino ang makakapigil sa kanya?" Bago pa siya makatapos ay naputol na ang pagtawa ni Goyo. Inis na tanong ni Taichu, "Anong nakakatawa?" Tuwang-tuwang sagot ni Goyo, "Sino sa tingin mo si James? Siya ay protektado ng isang walang kabuluhang Diyos. Hindi mo ba naisip na mas mabuti iyon kaysa sa amin?" Biglang nawala ng masabi si Taichu. Malumanay na sinabi ni Goyo, si Kadir ay isang hanggal na isipin na magagamit niya ang Gate of Mystery upang agawin ang 3 kayamanan ni James. Nag-aalinlangan na nagtanong si Taichu, "So, hahayaan na lang ba natin na umunlad ang mga bagay-bagay?" Sagot ni Goyo, "Oo. Si James ay isang tao na lumalampas sa langit at lupa. Wala siya sa ilalim ng kontrol ng landas. Kung tayo ay makikialam, matutulungan natin siyang malimpasan ang kanyang kapigatian at haadlang sa kanyang pagtanggap ng isang pambihirang pagpapala." Bumantong hininga si Taichu at umiling. "Sa mga matatalinong nilalang na tulad mo, ang mga Diyos na katulad namin ay parang mga tanga," paliwanag ni Goyo, "may 3 kayamanan ang Taoismo: pagkamaawain, pagkamatipid, at kabab ang loob. Kung maaari kaming mamuhay ng simple tulad mo, iyon ang magiging pinakamalaking kapalaran." Hindi nakaimik si Taichu. Walang magawang sabi ni Goyo, "Sige. Oras na para pumunta." Makapangyarihan talaga si Kadir, at nasaktan ako. 2 hanggal na babae ang naghihintay sa 49 na langit. Kailangan nating tugunan ito at makasama ang magandang panig ni James. Nagtatakang tanong ni Taichu, "Anong ibig mong sabihin?" Hindi agad nakasagot si Goyo. Sa halip, inihagis niya ang isang gintong tableta, at umalis ang kanyang sedan na upuan. Nasalo ni Taichu ang golden pill na lumulutang sa kanyang harapan, bakas sa kanyang mukha ang matinding pagkagulat. Mabait na bata si Wesley. Minsan ko siyang tinuruan, kaya kami ay nagsasama ng isang master-disciple relationship. Gamitin mo ito para iligtas siya. Umalangaw-ngaw mula sa kawalan ng boses ni Goyo, naiwan si Taichu na tulala. Matapos ibulsa ang gintong elixir, bumulong siya, "Ang iniisip mo lang ay ang iyong disipulo." Nasaktan din ako. Dahil doon, nawala siya sa isang pag-inog ng malawak na abuhing ambon. Samantala, sa loob ng Gate of Mystery, pagkatapos magtiis ng 100,000 kapigatian, sina James at Morgoth ay natatakpan ng mga sugat. Sa kabila ng kanilang kahabag-habag na estado, sila ay buhay na buhay at sumipa. "Bigyan mo ako, James. Konting higup lang," pakiusap ni Morgoth, habang nakatingin sa Chaos Absent sa kamay ni James. Inabot niya ito at sinubukang hawakan. Agad na kinandang ni James ang garapon ng alak sa kanyang mga bisig at sinabing, "Gusto mong uminom? Hindi mo kaya ang inumin mo? Ang isang paghigop ay sapat na upang matamba ka. Kung magkagulo ka mamaya, baka maging demonyo ka talaga." Nagmamakaawa si Morgoth, "Please. Hindi na lang ako isang espiritu. Gusto ko lang ng sip-sip. I promise not to drag you down." James looked at him skeptically. Nang makita ang kanyang desperado at kahabag-habag na kalagayan, nag-aalinlangan niyang ibinigay ang garapon ng alak. Mabilis itong inagaw ni Morgoth at nilagok ang laman nito. "Damn it!" Sigaw ni James saka tumayo. Sinipa siya ni James at binawi ang garapon ng alak. "Nakakapanibago iyon. Iba ang alak na ito, James.
Nakakapagpahilam talaga ito ng mga sugat. Sabi ni Morgoth habang tumatayo, masayang tumatawa. Natarante si James. Malakas niyang inalog-alog ang garapon ng alak nang makitang wala ni isang patak ang natira. Siya ay nasa hindi maipaliwanag na sakit, dahil ito ang huling garapon ng Chaos Absinthe, at hindi niya alam kung gaano siya katagal makulong. Sinulyapan ni James ang kanyang nakakaawang ekspresyon, pagkatapos ay iwinagayway ang kanyang kamay upang ipatawag ang isang malaking tipak ng yelo. Sa mabilis na paggalaw, si James ay nag-conjure ng isang Blood Shadow Fire Lotus sa kanyang palad, na agad na tinutunaw ang yelo sa tubig. Pagkatapos, mabilis niyang sinalo ang tubig sa mga garapon ng alak na walang laman. Nagulat na nagtanong si Morgoth, "Are you okay, James? Hindi mo maaaring inumin iyon bilang alak." Sagot ni James, "Get lost. Wala kang alam." Nang matapos siyang magsalita, isang malakas na tawa ang nagmula sa kalapit na kawalan. "Nakulong ka na rito, pero manatiling optimistiko. Kahanga-hanga." Nilinga ni James ang kanyang ulo at nakita ang isang kapansin-pansing lalaki na nakasuot ng itim na roba na may mahaba at umaagos na buhok na tumatakbo patungo sa kanya na may lumilipad na espada. Ang lalaki ay may makapal na kilay at matalas, nakataas na mga mata, na nagpapalabas ng isang kahanga-hangang aura. Ang kanyang katanji tanging tampok sa mukha ay parang pin-8 ng isang dalubhasang iskultor, na kayang akitin ng bawat babaeng tumitingin sa kanya. Ang kanyang tuwid at malakas na pangangatawan ay nakadagdag sa kanyang pambihirang at makapangyarihang presensya. Nakilala ni James ang mukha ng lalaki ngunit medyo hindi pamilyar, na parabang isang taong hindi niya nakita sa loob ng mahabang panahon. Matapos makabawi mula sa pagkabigla, sinabi ni James, "Mr. Yanni." Inilagay ng gwapong lalaki ang kanyang mga kamay sa likod at nakangiting tumugon, tiyak na lumilipad ang oras. "Masyado na akong seniority sa kasalukuyang panahon." Tuwang-tuwa si James at agad na napaluhod kasabay ng isang hampas, nagbigay galang kay Yanni. "Guru." Tumaas ang kilay ni Yanni, nagulat sa bati. Lumapit din si Morgoth na naiintriga sa kinikilos ni James. "Sino ang lalaking ito, James? Bakit karapat-dapat siya ng ganoong paggalang mula sa iyo?" Frustrated na saway ni James, "Get lost. Ano ang alam mo? Iginagalang at iginagalang ko ang aking Panginoon." Ngumuso si Morgoth, "Binata, mukhang kasing edad ko ang primordial spirit mo. Ano ang dahilan kung bakit ka kwalipikadong maging master ni James?" Matapos matigilan sandali, bumalik sa katinoan si Yanni. Pagkatapos, tinanong niya, "Morgoth." Mayabang na sagot ni Morgoth, "Ha? Kaya kilala mo ako. Halika, yumuko ka rin sa akin. I want to feel important." Bago pa man siya makatapos magsalita ay sinuntok siya ni James sa mukha. Yumuko si James at humingi ng paumanhin, "Patawarin mo ang kanyang kawalan ng pag-uugali." Ikinaway ni Yanni ang kanyang kamay, itinaas si James sa kanyang kamay gamit ang kanyang kapangyarihan, at naputol, "Tama na. Ayos lang. Sa kanya bilang iyong kaibigan, paano ako mangangahas na kilalanin ka bilang aking disipulo?" Biglang nagkaroon ng awkward na ekspresyon si James at naisip, kahit na mas matanda si Morgoth kay Yanni, hindi naman nangangahulugang mas mataas ang kanyang status, di ba? Tumingin si Yanni kay James na may maluwag na ekspresyon at sinabing, "We finally meet, James. Natutuwa akong hindi kami nagkamali sa iyo." Natarante si James. Mula sa kanyang mga alaala, nakilala lamang niya ang natitirang kaluluwa ni Yanni sa pinanggalingan ng Marcy Ice combat form. Kaya naman, hindi niya maintindihan ang kahulugan ng mga salita ni Yanni. Bigla, tinitigan ni Yanni si James at sinabing, "Pagkalipas ng maraming taon, galit ka pa rin at ayaw mo akong makita." Natigilan si James at sinubukang sumagot. Gayunpaman, isang makulay na liwanag ang lumitaw mula sa kanyang katawan, at si Lysia ay nagkatawang tao sa kanyang harapan. 1/3. Ito ay isang himala na nakaligtas ka ng napakatagal sa loob ng Gate of Mystery. Napangiti si Yanni, "Pwede mo akong pag-alitan lahat ng gusto mo." Pagkatapos, nagsimula siyang magsalita ng malalaking lagok. Nag-cross arm si Lysia at ngumuso. Samantala, tumabi si James at nanunood habang naguguluhan. Naisip ni James, "Chaos Absinthe. Gusto ni Yanni ang bagay na ito. Nakakabilib na may natitira pa siyang stock."
Tahimik na nilapitan ni Morgoth si James habang nakatalikod ang mga kamay at nagmamalaking sinabi, "Ahem. Ignorante na binata. Masyado kang bastos, di ba? Hindi ka ba marunong rumspito sa mga nakatatanda mo?" Humagalpak ng tawa si James matapos makita ang nakakatawang kilos ni Morgoth. Sinisikap niyang gamitin ang kanyang katandaan bilang dahilan para walang kahihiyang kumuha ng alak ng iba. Ipinikit ni Lishel ang kanyang mga mata at sinaway, "Tumigil ka sa paglalagay ng palabas, umarte na parang matatalo mo siya. Paano kung may practice ka sa kanya, tanga ka?" Saglit na natigilan si Morgoth ngunit agad na inilabas ang kanyang Tyrant Spear at itinutok kay Yoni. "Mag-practice tayo kung yan ang gusto mo. Hindi ko kukunin ang buhay mo. Magkano ang Chaos Absinthe mo? Ibigay mo sa akin ang lahat." Nanlaki ang mata ni James sa sinabi ni Morgoth. Dahan-daang ibinaba ni Yoni ang kanyang garapon ng alak. "Marami ako. Manalo man ako o matalo, mayroon akong higit sa sapat. Isa itong magandang pagkakataon para makipag-spar sa iyo." Pagkatapos magsalita, inihagis ni Yoni ang isang garapon ng alak sa hangin, na naglabas ng nakakatakot na lilang itim na liwanag. Sa pagharap sa biglaang pag-atake, agad na itinusok ni Morgoth ang Tyrant Spear pasulong, na nakipagsagupaan sa lilang itim na liwanag. Sa kabila ng sagupaan ng mga puwersa, nanatiling buo ang garapon ng alak. Gayunpaman, mabilis itong umikot at naglabas ng nakakasilaw at makulay na liwanag. Nagulat si James sa nakita. Logically, dapat nasa Declan Mahayana na si Yoni. Gayunpaman, ang aura na ipinakita niya ay katulad ng Marcy Ice Power. Kahit na hindi siya lumalaban ng buong lakas, ang kanyang pag-atake ay katumbas ng buong lakas na suntok ni Morgoth. Hindi maiwasan ni James na magtaka kung gaano kalakas si Yoni. Biglang sinabi ni Yoni, "Ano ang silbi ng pakikipaglaban sa iyong aura? Ikaw ang master ng close combat, hindi ba? I'm advanced, sorry kung nasaktan kita." Pagkatapos magsalita, may lumabas na multo sa katawan niya. Tinapakan nito ang lila itim na liwanag at nagmamadaling tinungo si Morgoth. Labis na nagulat si Morgoth. Hinugot niya ang kanyang Tyrant Spear at pumailan lang sa hangin, nakipagbakbakan sa multo ni Yoni. Nagkasagupaan sila sa isa't isa, at kumikislap ang mga maliwanag na ilaw sa madilim na kawalan. Sa isang kisap mata, libo-libong galaw ang palitan ng dalawa. Ito ay isang kapanapanabik at matinding labanan. Maging si James, na ipinagmamalaki ang kanyang sarili sa kanyang close combat skills, ay hindi maiwasang mamangha. Lalo siyang namangha sa kakaibang supernatural powers ni Yoni. Nakikita niya ang pagkakatulad ng Terrace Astride Step at Dawnblaze Form. Gayunpaman, bahagyang naiiba sila sa kung paano gumanap sa kanila si James. Ngayon, nang makitang itinapon sila ni Yoni, parang napaka-effortless at flawless nila nang walang anumang imperfections. Nagsimulang magtanong si James kung talagang naperpekto niya ang mga ito. Pinanood ni Lysia ang labanan at biglang bumulalas, ang Radiant Titan form. Nagtagumpay siya. Lumingon si James kay Lysia at nagtanong, "Ano yun?" Tumingin si Lysia kay James at nagpaliwanag, "Ito ay isang supernatural na kapangyarihan na naisip namin ni Yoni sa aming mga talakayan. Ang mga tradisyonal na supernatural powers ay palaging marangya at tungkol sa enerhiya, mga clone, phantom attack, o formations. Sila ay mukhang kahanga-hanga sa ibabaw ngunit katamtaman ang lakas." Pinagsama ng Radiant Titan form ang mga pinong clone at phantom, na nagpapahintulot sa kanila na magkaroon ng lakas na katumbas ng pangunahing katawan ng kanilang caster. Sa wakas, magsasama sila sa primordial spirit ng pangunahing katawan, na makamit ang isang pambihirang pangangatawan na konektado sa isip at espiritu. Kaya, kapag ang isang pag-atake ay ginawa, ang primordial spirit ay maaaring pumasok sa isang Titan form para sa malapit na labanan. Ito ay isang tuloy-tuloy na dalawahang pag-atake na pipilitin ng isang kalaban na ipagtanggol. Nagtatakang tanong ni James, "So basically, pwede kang magkaroon ng dalawang katawan na magkapareho ang lakas at maaari mong ilipat ang iyong primordial spirit sa pagitan nila para lumaban?" Tumango si Lysia. "Oo. Maaari mo ring hatiin ang iyong primordial spirit sa pagitan nila. Ito ay mas malakas kaysa sa paggamit ng mga clone o ang primordial spirit ng paisa-isa." Napasinghap si James sa gulat.
Sa kabila ng kakayahang magpatawag ng maraming clone at primordial spirits, sila ay napaka-impractical, habang sila ay nakakalat ng lakas ng isang tao. Lumabag si Yanni sa pamantayan at isinama ang kanyang mga clone at primordial spirit sa isang pinag-isang katawan. Pagkatapos, sa kanyang pangunahing katawan, maaari niyang sabay na atakihin ang kanyang mga kalaban na may napakalaking lakas at kapangyarihan. Pinatunayan nito na si Yanni ay tunay na henyo ng supernatural powers, at isang napakakahanga-hangang nakatatanda. Boom! Boom! Sinamahan ng dalawang pagsabog, isang phantom figure ang biglang sumabog, na diretsyong kumatok kay James. Wow! Bulalas ni James at agad na sinalo ang multo. Gayunpaman, natisod din siya ng 10,000 hakbang palayo. Ang multo ay natatakpan ng malalang mga sugat, na inilantad ang kanyang mga buto. Nang huminto ay agad siyang umubo ng isang subo ng dugo. Sa wakas ay nakita ni James ang hitsura ng multo at nakita na ito ay si Morgoth, na naging superior ilang sandali ang nakalipas. Itinaas ni Morgoth ang kanyang pulang-pula na mga mata at tumingin kay Yanni, sinabing, sino siya? Ang kanyang kapangyarihan ay mas malaki kaysa sa hindi normal na powerhouse sa Declan Mahayana rank. Mayroon siyang kahit 10,000 sa kanila. Nang matapos siyang magsalita, lumutang patungo sa kanya ang isang dosenang garapon ng Chaos Absinthe. Wala na, wala na. Mas kakaiba ka pa kay James. Ikinaway ni Morgoth ang kanyang kamay, gustong itigil ang laban. Nang malapit na siyang umiwas ay bumagal ang mga garapon ng alak at huminto sa kanyang harapan. Natigilan sina Morgoth at James sa nakita. Magalang na lumapag si Yanni at tumawa ng malakas, ang saya. Gaya ng inaasahan mula sa powerhouse na dating nang ibabaw sa Greater Realms. Napabuntong hininga si Morgoth mula sa kanyang pagkagulat at malamig na ngumuso. Pagkatapos, kumuha siya ng garapon ng alak at nilagok yun. Si James naman ay walang imik. Pagkatapos, marahan niyang tinapik ang kawalan, at may lumabas na talon mula sa manipis na hangin upang muling punuin ang garapon. Napatulala si James, habang hindi makapaniwala ang mga mata ni Morgoth. Dahan-daang sinabi ni Yanni, huwag kang magalit, Morgoth. At saka, hindi pa kumpleto ang demonic body mo. Samantala, naperpekto ko na ang aking Radiant Titan form. Namula ang mukha ni Morgoth sa mga komento. Humigpit ang mga kamao ni Morgoth, nanginginig ang buong katawan sa frustration. Ipinaliwanag niya, hindi naman sa wala akong kakayahan, ngunit pinipigilan ng lugar na ito ang aking demonic body at demonic energy. Itinaas ni Yanni ang kanyang ulo at tumawa, ang Gate of Mystery ay humahawak sa langit at lupa. Ito ay parehong hadlang at pagkakataon para sa amin. Ang pangunahing bagay ay nakasalalay sa kung paano natin ito ay navigate. Ipinarating ni James ang mensahe ni Yanni, na binibigyang kahulugan ito para sa kanya sa prangka na mga salita. Sa asensya, iminumungkahi ng aking Panginoon na kulang ka sa kakayahang umangkop at talino. Galit na galit, sumagot si Morgoth, ikaw. Saway ni Yanni, bastos ka. Tigilan mo na ako sa maling interpretasyon. Tingnan mo kung gaano siya galit. Humalaklak si James at binigyan si Morgoth at tinapik sa balikat. Makinig ka, Morgoth. Ang iyong pagkatalo ay nagmumula sa iyong kakulangan. Aminin mo ang iyong pagkatalo, at matuto mula rito upang maging mas mahusay. Ikaw, si Morgoth ay nangangati na makipagtalo ngunit huminto nang umalis si James patungo kay Yanni. Tinitigan ni Leshwa si Yanni ng masama at sinabing, napakamayabang mo. Bakit hindi mo hayaang hamunin ka rin ng iyong alagad? Humalaklak si Yanni at winuwagayway ang kanyang kamay. Siya ay medyo pilyo, kaya hindi ako makikipag-away sa kanya. Sa halip, nilagyan ko siya ng pagsubok. Kung pumasa siya ay nakasalalay sa kanyang karunungan. Naintriga, nagtanong si James, anong pagsubok ito, guro? Itinuro ni Yanni ang kawalan at nagtanong, nalampasan mo na ang maraming kapigatian, tama ba? Bumantong hininga si James, sabik na tumango. Tumingin si Yanni kay James at nagtanong, naramdaman mo na ba ang kapangyarihan sa loob mo na pinigilan ng isang misteryosong puwersa? Malamang na parang ang iyong innate energy at wuya power ay nabigo upang maabot ang kanilang buong potensyal. Pinag-isipan ni James ang alaala ng kanyang pagpasok sa Gate of Mystery at muling tumango. Mataimtim na sinabi ni Yanni, ito ang magiging hamon mo.
Dahil sa iyong kakayahang pagsamahin ang Marcy Ice at Historial Power upang makabuo ng Wuya Power at magkaroon ng innate energy, dapat ay maunawaan mo kung paano gamitin ang pagsupil na ito sa iyong kalamangan, na gagawin itong pagkakataon. Kung hindi, magiging mahirap na ipagpatuloy ang iyong paglilinang sa loob ng lugar na ito. Siguradong pahihirapan ka ni Kadir. Natarante si James sa sinabi ni Yanni. Mabuti, isama mo si Morgoth at sama-samang suriin ang karanasang ito. Bumalik ka sa akin gamit ang iyong mga insight, utos ni Yanni, na kumukumpas habang binalot ng purple black mist sina James at Morgoth, na nagtutulak sa kanila palabas. Tapos, nakangiting lumapit si Yanni kay Lysia. Salamat sa paggabay sa hanggal na batang iyon hanggang dito. Kung wala ang pag-aalaga mo, hindi siya makakarating. Tinitigan ni Lysia si Yanni. Wala akong pakialam sa kanya. Ang tunay na pag-aalala ay nasa iyo. Ngayong hinintay mo na siya, ano na ang mga plano mo sa pagsulong? Huminga ng malalim si Yanni, dahan-daang tumalikod habang ang mga kamay ay nakapulupot sa likod niya. Isang pahiwatig ng pagsisi sa sarili ang bumalatay sa kanyang mga gwapong katangian. Pinapanatili mo ang iyong pagtatapos sa pakikipagkasundo sa akin, ngunit natutupad ko pa rin ang akin sa iyo. Matigas na sabi ni Lysia, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dyan. Hindi na ako umaasa sa iyo. Hindi. Siya ay masyadong bata, masyadong marupok. Dahil sa katigasan ng ulo ni Harper, kailangang tiisin ni James ang kahihinatnan. Marahan niyang ipinilig ang ulo, umatras ng ilang hakbang. Yanni, mahinang bamantong hininga si Lysia. Naiintindihan ko ang karakter ni James at ang buhay na gusto niya. Hindi ko gustong magpataw, pero, matalim na pagsingit ni Yanni. No need for excuses. Siya ang aking alagad. Hanggat humihinga ako, hinding-hindi ako papayag na mahuli siya sa kaguluhang ito. Sa pagmamasid sa determinasyon ni Yanni, walang magawa si Lysia. Huli na. Hindi lang siya ang pinili. Nilalaman niya ang pagsasanib ng Marcy Ice at kapangyarihang pangkasaysayan, pati na rin ang tatlong kayamanan. Namana rin niya ang Great Historial Land ng Emperor Yarden, kasama ang lahat ng supernatural powers ng Zemria at Chuba. Siya ay naging Panginoon ng lahat ng nabubuhay na nilalang ng Greater Realms at nagtataglay ng kanilang espiritual na providence. Sabi niya. Sa mga salitang ito, nag-react si Yanni na parang kidlat, na nanlilisik kay Lysia na may matinding galit. Ilang sandali pa, hinawakan niya si Lysia sa kwelyo nito na parang nagngangalit na hayop at itinaas ito. Bakit? Bakit mo ginawa ito sa kanya? Maaari tayong mawalan ng pasanin, ngunit siya ay isang taong mas pinahahalagahan ang pagkakaibigan kaysa sa buhay mismo. Emotions ang core niya. Ngunit ang sakuna na ito ay magtutulak sa kanya sa spotlight bilang kaaway ng Greater Realms. Ang kanyang mga kaibigan, pamilya, at mga tagahanga ay tatalikod sa kanya. Iyon ay isang mas masahol na kapalaran kaysa sa kamatayan sa kanya. Paano niya ipagpapatuloy ang pamumuhay ng ganoon? Hindi napigilan ni Lysia at tahimik na pinayagan si Yanni na ipahayag ang kanyang galit. Frustrated na umungol si Yanni. Nakalimutan mo na ba, Frona? Pinagmasdan namin siyang lumaki ng magkasama. Nainggit kami sa kanyang kakayahang manatiling tapat sa kanyang sarili, sa kanyang hilig at kawalang takot, sa kanyang katapatan, sa kanyang imahinasyon, at kalayaan. Inilagay namin ang lahat ng aming hindi natupad na mga pangarap sa kanya, nangako na lumikha ng isang perpektong landas para sa kanya upang manatiling tapat sa kanyang sarili. Pero ngayon, sapat na ba ang sinabi mo? Biglang naputol si Lysia. Si Yanni, nagulat, nanggigil sa galit na nakaukit pa rin sa kanyang mukha. Mataimtim na sinabi ni Lysia, kung gusto mo akong patayin, gawin mo na. Bumalik ako sa kawalan, sa tunay kong pagkatao. Sa tingin mo ba may pakialam ako sa health realm mo? Natigilan si Yanni. Nagpatuloy si Lysia, kung hindi mo ako papatayin, ibaba mo ako. May mga bagay na hindi natin kontrolado. Itinaas ni Yanni ang kanyang ulo, huminga ng malalim, at dahan-daang ibinaba si Lysia. Matapos ayusin ang kanyang damit, sinulyapan ni Lysia si Yanni. Yanni hissed through gritted teeth, ayokong marinig ang paliwanag mo. Gusto ko lang ng solusyon. Matigas na sagot ni Lysia, hindi. Nakatakda na ang sitwasyon. Maaari tayong magdisenyo at magplano para sa mga bagay,
ngunit maaaring hindi ito mabuo gaya ng ating naisip. Huwag kalimutan. Hindi tanga ang kalaban natin. Gumaganap siya mula sa mga anino at malinaw na naiintindihan ang sitwasyon. Sa halip, dahan-dahan niyang inilabas ang isang garapon ng Chaos Absinthe at ininom ito. Kumunat ang noo ni Yanni sa inasal niya. Pagkatapos ng panandaliang katahimikan, sinabi ni Lizia, may temporal na gap sa Greater Realms. Kumunat ang noo ni Yanni at nagtanong, hindi ba? Tumingin si Lizia sa kanya at sinabing, mukhang parang isang balangkas na inayos niya. Sinira niya ang ilog ng oras para maniwala kaming nasa labas ng Tai Chi World ang kanyang Soremsia, na humahantong sa amin sa isang mabangis na paghabol ng gansa sa sunod-sunod na universo. Sa paggawa nito, nakakuha siya ng mas maraming oras upang i-set up ang kanyang plano at payagan ang kanyang sarili na lumago habang nakatago. Biglang nagbago ang mukha ni Yanni. Sinasabi mo na ang kanyang Soremsia ay malamang na nasa Tai Chi World at niloko niya tayo. Napapikit si Lizia at tumango, upang mahanap ang kanyang Soremsia, tinanggap ng gobernador ng Yin ang Omniscient Mirror at nagtiis ng hindi mabilang na paghihirap. Gumawa siya ng isang kapuri-puri na trabaho. At least ngayon makumpirma natin na ang kanyang Soremsia ay wala sa labas ng Tai Chi World. Matapos huminga ng malalim, at sinabing, gayunpaman, bago makabalik ang gobernador ng Yin sa Tai Chi World, hinati siya ng Soremsia ni Emperor Kadir sa dalawang bahagi, at nawala ang Omniscient Mirror. Nangangahulugan iyon na mali ang ating mga naunang pagpapalagay. Kahit na alam namin na ang Soremsia ng Wait Arapath ay nasa Tai Chi World, hindi namin siya matukoy. Kaya, naging may kakayahang manipulahin niya ang lahat mula sa likod ng mga eksena. Napasimangot si Yanni sa kanyang sinabi at sinabing, kung ganoon nga, kailangan lang nating magsanib ang gobernador ng Yin. Sumabad si Lizia, sa palagay mo ba ay hindi ko ito isinasaalang-alang? Gayunpaman, kahit na siya ay maging buo muli, mahahanap ba natin ang Omniscient Mirror? Ito ang tanging bagay na maaaring makilala ang Soremsia ng Wait Arapath. At saka, we need both Thea and James to agree to it. Would they be willing? Naikuyong ni Yanni ang kanyang kamao at sinabing, kukumbinsihin ko sila. Tinitigan siya ni Lizia at sinabing, then, you'll be forced them. Do you think James will stay out of Thea's matters? Your method is not better than mine. Nawala ng masabi si Yanni. Mahinahong sinabi ni Lizia, ang sitwasyon ay wala na sa ating kontrol. Ang magagawa natin ay baliwalain ang kanyang mga plano at gumawa ng mga kinakailangang paghahanda. Hanggat kaya nating gawing Supreme Path si James bago siya bumalik, makakalaban natin siya. Ngumuso si Yanni, bakit hindi mo pa ginawa? Isa ka sa nothingness gods. Ganon ka ba talaga kaina at walang kapangyarihan? Dahan-daang pumikit si Lizia, hindi pinansin ang tanong ni Yanni. Natural, gusto niyang mapabilis ang pag-akyat ni James sa pagiging Supreme Path. Gayunpaman, sa kabila ng napakahirap na pagdurusa, hindi siya nagtiis ng sapat. Kahit na siya ang kunin ang posisyon, hindi niya ito may secure ng matagal. Ang nilalaman ay nabibilang sa bisitahin ang .com upang basahin ang buong nilalaman. Pagtatapon. Ang iba ay kay James. Taos-puso akong umaasa na pagkatapos niyang maging Supreme Path, maiiwasan niya ang Lear Tribulation. Ayokong maging demonyo siya na kinasusuklaman ng lahat at naiwang nakahiwalay. Hinawakan ni Lizia si Yanni at sinabing, you're being overly idealistic. Hindi na tayo pwedeng makialam. Lahat ay nakasalalay sa kanya. Natigilan si Yanni, gulat na nakatingin kay Lizia. Sa madaling salita, itinulak mo na siya sa dead end. Mataimtim na sumagot si Lizia, hindi ako. Ito ang Wait Arapath at Kadir. Hindi mo ba nakikita? Sa ngayon, ang pinakamalaking kalaban ni James ay hindi ang Wait Arapath, kundi si Kadir. Ang bastos na iyon ay nag-aangkin na naghihintay sa Wait Arapath at pagbabalik ni Tai, ngunit siya ay gumagawa ng sarili niyang ambisyosong mga pukana. Kanina lang, sinusubukan kong pagsama-samahin ang mga puzzle. Pagkatapos niyang i-tap ang kaluluwa ni James, ang primordial spirit niya ay lumipat sa Xanadu Realm. Nilinang niya ang Oblivion Power, na kami, ang Nine Gods of Nothingness, ay nagsaanib kamay para i-seal ang layo.
Sa asensya, ang kalaban na kinakaharap ni James ngayon ay halos hindi mas mahina kaysa sa Wait Arapat H's Sorremsia. Ito ay isang kalamidad sa sarili nitong karapatan, na tinawag na Oblivion Tribulation. Kung mabibigo si James na malampasan ang pagsubok, hindi siya magkakaroon ng pagkakataon na maging Supreme Path. Higit pa rito, malapit nang bumalik ang Wait Arapat H's Sorremsia. Sa lalong madaling panahon, kailangan pang harapin ni James ang mas maraming pressure at hamon. Sa isang nagbitiw na tingin, sinabi ni Lizia, sa puntong ito, ang pinakamalaking tulong na maibibigay namin ay ang pagpigil sa Kadir at tiyaking ligtas na makapasa si James sa paglilitis sa loob ng Gate of Mystery. Ikinulong ni Yanni ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran, ang kanyang tingin ay nakatuon sa direksyon kung saan nakaupo sina James at Morgoth na may same time na ekspresyon. Naniniwala siya na sa pamamagitan ng alyansang nabuo sa kanyang sarili, sina Harper, Zemra, at Chuba, maaari nilang sakupin ang 49 na langit at harangan ang Sorremsia ng Wait Arapat sa pagbabalik. Sa kasamaang palad, ang mga bagay ay umunlad sa isang direksyon na hindi niya inaasahan. Ngayon, ang Lear Tribulation na dapat nilang balikatan ay nakapatong sa balikat ni James. Nag-aalala siya kung kaya ni James natiisin ito. Pinag-aralan ni Lizia ang nag-aalalang ekspresyon ni Yanni at sinabing, kung makikialam tayo, marahil ay maaari mong ibahagi sa kanya ang iyong kaalaman sa pagsasanib. Talagang matalas at maunawain siya, higit pa sa atin. Saglit na tiningnan ni Chani si Lizia, saka ikanaway ang kanyang kamay. Sa susunod na sandali, nag-teleport sila sa ibang lugar. Samantala, si Morgoth at James ay nanatiling naka-cross-legged sa kawalan. Pareho nilang inihagis ang kanilang kapangyarihan. Pinakamalakas na nagtatanggol na supernal. Taya. Si Morgoth ay nagtataglay ng isang demonic body at may kakayahang makayanan ang mga kalamidad, samantalang isinama ni James ang 3 kayamanan, ang mga primordial spirits ay umikot sa kanya, na handang harangin ang paparating na kapigatian. Gayunpaman, sa kabila ng kanilang pagbabantay, naghintay sila ng may tensyonal na pag-asa, ngunit walang gumalaw. Hindi mapakali, sinulyapan ni Morgoth si James na naiinip. James, sa tingin mo ba nakalimutan na tayo ni Kadir, o baka nawala na siya ng control sa Gate of Mystery? Mahina hong ngumiti si James at sinabing, mawawalan ka ba ng control sa iyong demonic body? Nagbitiw na buntong hininga ang pinakawalan ni Morgoth. Hindi talaga. Teka, pinagtatawanan mo ba ako? Dahil doon, casual na nag-set up si James ng isang malaking formation. Biglang sumulpot sina Yanni at Lizia. Pagmamasid kina Morgoth at James sa loob ng isang pormasayon, sila ay hindi makapagsalita. Sa pagbigkas ng mga salitang ito, si James ay nakaranas ng biglaang pagkaunawa. Mabilis niyang binawi ang three-flower formation at humarap kay Lizia at Yanni. Nagtataka ako, bakit hindi pa bumababa ang kalamidad? Baka sakaling sinusubaybayan tayo ni Kadir. Ipinahayag ni James ang kanyang haka-haka. Ikanawit ni Yanni ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at sinabing, maaaring hindi iyon ang kaso. Ang pintuang daan ng misteryo ay nag-uugnay sa pag-iral ng Greater Realms. Si Kadir ay may kontrol dito, ngunit ang kanyang pananaw ay maaaring hindi umabot sa bawat sulok. Sinulyapan si Lizia, nagpatuloy si Yanni. Maaari mong samantalahin ang pagkakataon na pagsamahin at pagbutihin ang iyong supernatural powers. Ang mga mata ni James ay kumikinang. Speaking of supernatural powers, Master. Sabik na akong. Bago pa siya makatapos, mabilis siyang hinailan ni Yanni palayo, nakipagbakbakan sa loob ng kawalan. Kahit na hindi isang pakikibaka ng buhay at kamatayan, nilayo ni Yanni na magbigay ng mga advanced na diskarte sa pagsasanib kay James sa pamamagitan ng praktikal na labanan. Sa pagmamasid sa malabong mga figure na dumadaloy sa kawalan, kumilos si Morgoth upang mamagitan, para lamang mapigilan ni Lizia. Nagprotesta si Morgoth, sinusubukan niyang i-bully si James. Malungkot na sagot ni Lizia, ito ay isang away sa pagitan ng guro at disipulo. Sinusubukan mo rin bang magnakaw ng ilang kaalaman? Sumagot si Morgoth, magnakaw. Para kanino mo ako kinukuha, Frona? Karaniwan ng iba ang nagnanakaw ng aking supernatural powers. Enough. Naputol ang sasabihin ni Lizia, na tinawag ang daan-daang garapon ng Chaos Absinthe.
Nagningning ang mga mata ni Morgoth sa nakita. Gayunpaman, bago pa siya makakilos ay hinawakan ni Lysia ang kanyang tenga. Ouch! Frona! Anong ibig sabihin nito? Napasigaw si Morgoth sa sakit. Mahigpit na utos ni Lysia, maghanda. Ang formation. Walang palihimde. Nagtatag kami ng isang ligtas na kapaligiran para kay James, ay kay S. Napatingin si Morgoth kay Lysia na may pagtataka at sama ng loob na para bang nakatingin sa isang demonyong nakabalat kayo. Mabilis na iwinagayway ni Lysia ang kanyang payat na kamay, itinuro ang Chaos Absent sa iba't ibang direksyon. Hindi nagtagal, isang mystical formation, constructed from Chaos Absent hovered over the battleground where James and Yanni sparred and started to activate. Maya-maya lang, umalangaw-ngaw ang isang mapang asar na panunuya mula sa malapit. Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na gawin ang gusto mo sa pintuan ng misteryo? Si Morgoth ay itinulak palabas ng Pormasayon at tumayo ng harapan kasama ang sword lights. Agad na lumibot ang mukha niya sa pagsumpa kay Lysia. Sa sandaling iyon, nag-transform si Lysia sa maraming multo at umikot sa Pormasayon, mabilis na pinabilis ang pag-activate. Ang mahiwagang Pormasayon ay dahan-daang umiikot at naglabas ng makukulay na aura, na nabasag ang sword lights na umatake dito. Nagbago si Morgoth sa hindi mabilang na purple-red lights sa gitna ng dagat ng sword lights, mahusay na nag-navigate sa mga puwang. Pagdating sa likod ni Kadir, nag-reform si Morgoth sa kanyang pisikal na katawan. Ikaw na hamak na nilalang. Tikman mo ang aking sibat. Umuungal si Morgoth, itinutok ang kanyang sibat kay Kadir. Sa huling segundo, tumabi si Kadir at hinawakan ang sibat. Gayunpaman, isang electric surge ang damaloy sa kanyang katawan at nagdulot sa kanya ng kumbulsyon, na nagdulot ng mga daing sa sakit. Haha! Sayawin mo ako! Tumawa si Morgoth, pagkatapos ay tumalon sa sibat at sinugod si Kadir. Damn it! Ungol ni Kadir, pagkatapos ay binasag ang baras ng sibat. Nang malapit na siyang makalaban, naghatid si Morgoth ng isang mabangis na pag-atake sa palad. Hindi makaiwas, likas na itinaas ni Kadir ang kanyang kamay upang harangin, ngunit pilit na itinulak pa atros ng strike ni Morgoth. Boom! Tulad ng isang dahon na nahuli sa isang bugzo ng hangin, si Kadir ay pinabalik ng mabilis, bumangga sa Pormasayon ni Lysia. Ang Pormasayon ay pumutok ng napakalakas na kapangyarihan at pinalihis si Kadir palayo. Buti naman nagpakita ka. Haha! Tinuya at sinipa ulit siya ni Morgoth. Inihanda si Kadir sa pagkakataong ito. Nang malapit na siya sa Pormasayon, naglagay siya ng harang at pinatatag ang sarili. Morgoth mocked, "Oh, you're back for more. As you wish." Bastos ka. Ganti ni Kadir at itinulak ang palad niya pasulong. Ang kawalan sa loob ng Gate of Mystery ay nanginginig habang ang malalakas na puwersa ay nagsalubong patungo kay Morgoth mula sa lahat ng direksyon. Tumakbo ka, Morgoth. Sa kasamaang palad, huli na ang babala ni Lysia. Habang mabilis na gumagalaw ang mga kamay ni Kadir, ang nakalap na innate energy at mabangis na nakapalibot kay Morgoth, na bumubuo ng mabilis na lumiliit, umiikot na Pormasayon. Damn! What is this thing? It's suppressing my energy. Arg! Si Morgoth ay ganap na natupok ng mahiwagang Pormasayon, at umalangaw-ngaw ang kanyang paghihirap na sigaw. Ha! Napabalikwas si Kadir at tumawa. Sino ang nakakaalam na magkakaroon ka rin ng araw na ito, Emperor Kale-Isar? Ito ang makukuha mo sa pagtataksil sa akin. Ikaw ang nagdala nito sa sarili mo. Paano kung mayroon kang demonic body at immortalidad? Kailangan mong magdusa ng walang katapusan sa aking Pormasayon. Habang patuloy ang hysterical screams ni Morgoth, nakasimangot si Lysia, nakatayo sa loob ng formation. Tiniis ni Morgoth ang paghihirap na ito dahil sa kanya, hindi dahil sa kalupitan, kundi dahil sa pangangailangan. Nang marinig ang mga sigaw ng paghihirap ni Morgoth, nakaramdam pa rin ng pagkabalisa si Lysia. Biglang sumangot ng malamig si Kadir, nagawa mong mag-set up ng formation sa Gate of Mystery. Minamaliit talaga kita, Frona. 2/3. Nabalik sa realidad si Lysia at napangisi, hindi ba dapat hindi ka magagapi sa Gate of Mystery? Halika at subukan mong lusutan ito. Tumawa si Kadir. Sa tingin mo ba ako ay kasing tanga ni Morgoth?
Itigil mo na ang pagbubuga ng kalokohan at ilabas mo ang iyong Panginoon, o gagawin kong mas masahol pa sa kamatayan si Morgoth. Ngumisi si Lysia, talagang walang hiya ka. Isa ka sa Five-Path Emperors, pero ikaw. Sumabad si Kadir, iligtas mo ito. Gaano man kahanga-hanga ang nothingness formation, hindi mo ito mapapanatili magpakailanman. You are all in my grasp. Why not take this chance to talk and make a deal? Walang sinabi si Lysia, ngunit ang kanyang puso ay tumibok. Nag-aalala siya na kumpiyansa si Kadir dahil alam niyang ang nothingness formation ay katugma ng primordial spiritual energy. Itinaas niya ang kanyang ulo at pinagmasdan si James na unti-unting pinahuhusay ang kanyang supernatural powers at enerhiya sa ilalim ng gabay ni Yanni. Kailangan niyang bilhin ang mga ito ng ilang oras pa. Sa pag-iisip na iyon, napangisi si Lysia, gusto mo ba talagang maging Supreme Path? Ngumuso si Kadir at hindi pinansin ang tanong niya. Sa halip, sumigaw siya patungo sa kawalan, hindi mo ba itinuturing ang iyong sarili bilang matuwid at tapat, James? Ang kaibigan mo dito ay nagdurusa sa aking oblivion formation. Samantala, nagtatago ka sa likod ng isang babae. Anong uri ng bayani ang ginagawa na gumawa sa iyo? Ikaw ay isa pang mapagkunwari na nanloko kay Morgoth, at sa iba pa na mamatay para sa iyo, lahat para makamit ang iyong lihim na motibo. Nang marinig ang mga sinabi ni Kadir, nabalisa si Lysia. Hindi niya kayang hayaang magambala sina James at Yanni. She stepped forward and said, ayaw mo bang maging Supreme Path? Matutulungan kita. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ipinagpatuloy ni Kadir ang tignor kay Ja. Pinaikit niya ang kanyang tingin na walang humpay na ginagawa ang lahat upang subukang ipahiya siya. Naiwan si Lysia na walang magawa at balisa. Sa sandaling iyon, sunod-sunod na pagsabog ang sumabog. Nagbagong anyo si James sa isang nakasisilaw at pinutol ang kawalan, direktang nakatutok kay Kadir. Natigilan si Kadir sa biglaang pag-atake, at tumagos ang lightsaber sa kanyang katawan. Nanginginig sa galit ang kanyang katawan, ngunit agad niyang nakita ang isa pang lightsaber na papunta sa kanya. Boom! Matapos halos hindi makaiwas sa pag-atake, nagpatawag si Kadir ng nakakasilaw na lightsaber sa kanyang kamay. Nakipagsagupaan si Kadir sa lightsaber, na nagdulot ng malakas na pagsabog. Ang Gate of Meisterwise Void ay nagsimulang manginig, at ang marahas na hangin ay umungol. Sa pagmamasid sa matinding larangan ng digmaan, si Lysia, na nasa loob ng Void Formation, ay kinuyam ang kanyang mga kamao, na napahawak sa matinding kaba. Lumapag si Yanni sa tabi ng Lysia, at sinuri niya ang larangan ng digmaan. Bakas sa kanyang gwapong mukha ang pagkaalab. Nagtanong si Lysia, maaari ba niyang hilahin ito? Yanni put his hands behind his back and chuckled, you were right. Mas matalino siya at may mas magandang comprehension ability kaysa sa atin. Bahagyang gamaan ang pakiramdam ng tense na puso ni Lysia. Gayunpaman, ang pintuan ng misteryo ay nasa ilalim ni Kadir. Kaya naman, nag-alok ito sa kanya ng dakilang kapangyarihan at kakayahang magsagawa ng ganap na pangangibabaw kay James. Si James ay walang alinlangan sa isang malaking kawalan. Nakapagtataka, kakaunti lang ang ginagamit ni James sa kanyang vital energy at lakas. Bukod dito, hindi siya masyadong umaasa sa tatlong kayamanan, at sa kanyang Declan Mahayana rank. Sa halip, ginagamit lang niya ang hindi kapani-paniwalang bilis na natamo sa pamamagitan ng pagsasanib ng Terrace Astride Step at Dawnblaze Form. Kasunod ng ilang sandali ng katahimikan, biglang sinabi ni Lysia, siya ay umiwas sa paggamit ng kanyang cultivation, vital energy, strength, at tradisyonal na diskarte sa pakikipaglaban ngunit kaya pa rin niya ang ganoong nakakatakot na galing sa pakikipaglaban. Ngumiti si Yanni at mahinahong sinabi, ito ang Zender rank, isang estado na lumalampas sa martial arts at lahat ng anyo ng cultivation. Ito ay katulad ng Der Nature, na bumabalik sa natural na estado ng isang tao. Biglang lumingon si Lysia kay Yanni, puno ng gulat ang ekspresyon nito. Ito ba ang isa pang kasanayan na nakuha niya pagkatapos makulong dito sa nakalipas na mga taon? Ang Zender rank, isang transcendent combat mode na maaaring yumanig sa Health Realm. Sa pagmamasid sa napakalaking lightsaber na umiikot sa paligid ng Kadir at naglulunsad ng walang humpay na pag-atake, napansin ni Lysia ang pagbilis nito.
Ito ay lumalago ng lalong hindi napigilan ngunit patuloy na dumarating sa mga pag-atake sa kabila ng maliwanag na kakulangan ng mga panuntunan. Samantala, ginamit ni Kadir ang kanyang supernatural powers at ginamit ang Gate of Meisterwise power para palibutan at sugpuin ang lightsaber ni James. Gayunpaman, ang kanyang mga pag-atake ay naharang. Ang unang bentahe ni Kadir ay nawala, at sa sandaling ito ng labanan, ang lahat ng nauugnay sa pintuan ng misteryo ay tila hindi epektibo. Nahuli sa galit at hindi kinaugalian na pag-atake ni James, napilitan si Kadir na ipagtanggol ang sarili gamit ang kanyang sandata at nothingness dead energy. Para sa mga nagmamasid, maaaring ito ay tila isang panuurin, ngunit para sa mga maalam na magsasaka, ang sitwasyon ni Kadir ay kasuklam-suklam at walang kahihiyan. Ito ay isang kaiyahiyang pagpapakita, walang anumang kalamangan at, sa katunayan, nahaharap sa patuloy na mga pag-urong. Natatakpan ng mga sugat, malayang dumadaloy ang dugo sa bawat parte ng kanyang katawan. Ganap na oblivion. Sigaw ni Kadir at nagpakawala ng wave ng nothingness dead energy. Ang lightsaber ni James ay naitaboy at pumutok ng sunwar light. Sa sumunod na segundo, biglang nawala ang lightsaber at naging figure ni James, nakaupo na naka-cross leg. Isang malaking holy lotus ang biglang namukadkad sa ilalim nito. Muling lumitaw ang Three Treasure Formation. Ang pagsabog ng Kadir's nothingness dead energy ay mabilis na kumalat, bumangga sa Three Treasure Formation. Ang Gate of Mystery ay nilamon sa resulta, na nagdulot ng hindi mabilang na mga bitek na lumitaw sa kalawakan, na nagpapahiwatig ng isang nalalapit na pagbagsak. Habang nawala ang shockwave, natagpuan ni Kadir ang kanyang sarili na malungkot na nasuspine sa kawalan, gusot at dumura ng dugo. Napapaligiran si James ng 9 na Holy Lotuses, 49 na Golden Light Holy Lotuses, at 81 Jade Blossom. Nagpakita siyang sagrado at transcendent, nakapikit ang mga mata na parang pumasok sa hindi pamilyar na estado. Napabuntong hininga si Kadir, napatitig kay James. Anong klaseng sorcery ito? Nasa Gate of Mystery tayo. Dito, I am supposed to be invincible. Anong klaseng halimaw ka, James? Anong klaseng dark magic ba ang nalaman mo? Dahan-daang iminulat ni James ang kanyang mga mata, ang kanyang mukha ay kumikislap sa pananabik. Master, nagtagumpay ako. Ipinahayag ni James, at ang kanyang innate energy ay sumanib sa Wuya Aura upang linisin ang nothingness dead energy. Iniabot ni James ang kanyang mga kamay, dahilan upang muling mag-alab ang mga bulaklak sa paligid niya sa makikinang na mga ilaw. Ang susunod na sandali, 49 na pisikal. Ang mga primordial spirit ay lumitaw mula sa mga lotus. Hindi tulad ng dati, hindi na sila transparent ngunit matengkad at parang buhay. Gayunpaman, hindi pa rin nasisiyahan si James. Mabilis niyang pinaandar ang kanyang vital energy at pinagsama ang 49 na primordial spirits. Sa huli, ang primordial spirits ay nagsanib sa isa. Biglang iminulat ni James ang kanyang mga mata, at dalawang nakakatakot na pulang beam ang bumaril. Nayanig ang kawalan ng dumaan ng mga ilaw. Natigilan si Kadir sa walang kahirap-hirap at magandang maniobra ni James. Samantala, si Yanni at Lizia ay lubos na namangha. Agad na lumabas si Kadir. You must have a death wish, mahinahong sabi ni James. Pagkatapos, ang kanyang primordial spirit ay umalis sa Three Treasure Formation at inatake si Kadir. Biglang umalangaw-ngaw ang malakas na pagsabog sa himpapawid habang ang primordial spirit ni James ay bumangga sa siksik na harang, na nagdulot ng maraming bitek dito. Si Kadir, na halos hindi na hamarang sa mabangis na pag-atake ni James, ay muling pinalipad ng kasunod na shockwave. Naglunsad ng panibagong pag-atake ang primordial spirits ni James, na walang kahirap-hirap na lumagpas sa hadlang sa unahan. Pagkatapos, walang humpay itong humabol kay Kadir, nagpakawala ng magkakasunod na pag-atake. Nahaharap sa mabangis na pagsalakay, si Kadir ay natakot na direktang makisali. Sa halip, kinokontrol niya ang kapangyarihan ng Gate of Mystery upang patuloy na bumuo ng mga hadlang at ilihis ang mga pag-atake. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang mga pagsisikap, hindi niya nakayanan ang hindi mahuhulaan at mabilis na pag-atake. Kaya naman, wala siyang choice kundi manatili sa depensa.
Hindi napigilan ni Kadir na makaramdam ng matinding kahihiyan sa pagpilit sa ganoong depensibong paninindigan. Sa kabila ng kanyang katayuan bilang isa sa mga Path Emperors at ang pangalawang pinakamakapangyarihang nilalang na umiiral sa loob ng Greater Realms, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakikipaglaban sa walang humpay na pagsalakay ni James sa loob ng kanyang sariling sakop. Isa itong malaking dagok sa kanyang pride. Sa pagmamasid sa naganap na labanan mula sa loob ng Nothingness Formation, napakunot ang noo ni Lizia at nagtanong, "Tulong tayo." Tumingin sa kanya si Yanni at pinaalis, "Para saan? Sa tingin mo kaya natin siyang patayin sa loob ng Gate of Mystery?" Kumunot ang noo ni Lizia at sinabing, ang isipin na siya ay dehado sa sarili niyang lugar ay kakatwa. Pahayag ni Yanni, talagang malakas si Kadir. Kung ikaw, ako, o sinumang nilalang mula sa Greater Realms, hindi tayo hihigit kay Morgoth. Unfortunately for him, iba si James. Naintriga, nagtanong si Lizia, paano? Inilagay ni Yanni ang kanyang mga kamay sa likod at ipinaliwanag, siya ang kahalili ni Emperor Yaden, ang pinuno ng dakilang lupang pangkasaysayan, at lumalampas sa limitasyon ng lahat ng mga landas. Higit pa rito, siya ay nagtataglay ng tatlong kayamanan at espiritual na providence ng lahat ng mga nilalang, na ginagawa siyang Panginoon ng lahat ng mga nilalang. Sa kabila ng katayuan ni Kadir bilang Path Emperor, hindi siya ang lumikha ng Gate of Mystery. Binuo ito ng Wait Ara Path na may enerhiya. Kaya naman, kahit na siya ang nag-uutos nito, hindi niya ito maaaring gamitin ng malaya gaya ng Wait Ara Path, at hindi rin niya mailalabas ang buong potensyal nito. Lumingon si Yanni kay Lizia at sinabing, hindi sapat ang mystic energy para pigilan si James. Dapat umasa si Kadir sa Nothingness Dead Energy at sa kanyang cultivation base. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na nakapasok na si James sa Zender rank. Tumango si Lizia at sinabing, kaya ang pakikialam ngayon ay haadlang lamang sa kanya. Pagtibay ni Yanni, eksakto. Hindi nakayanan ni James ang isang nakamamatay na suntok, samantalang si Kadir ay hindi makahanap ng pagkakataong makatakas. Nakalock sila sa pagkapatas. Kung makikialam tayo, magiging distraction lang tayo kay James o isang pawn na magagamit ni Kadir bilang leverage laban sa kanya. Madedehado lang si James. Napabuntong hininga si Lizia. Iyon ang unang pagkakataon na naramdaman niyang walang lakas ang pangalawang katawan ni James. Gayunpaman, sumang-ayon siya kay Yanni na ang pagpapaubaya sa labanan kay James bilang pagsasanay ay ang pinakamatalinong paraan ng pagkilos. Biglang, isa pang dumadagandong na pagsabog ang yumanig sa kawalan, na nagtulak kay Kadir sa kawalan. Ito ay isang malaking kaibahan sa kanyang dating kay-abangan. Sumigaw si Kadir, walang patutunguhan ito, James. Wala sa amin ang kayang saktan ang isa't isa. Matapos makipaglaban ng ilang sandali, ang mga pag-atake ng kanyang primordial spirit ay bumuti at mas naging matatag. Sa kasalukuyang mga pangyayari, alam ni James na ang pag-alis sa Gate of Mystery ay halos imposible. Sa makatuwid, nagpasya siya na si Kadir ang perpektong kasosyo sa pagsasanay upang maasa ang kanyang mga kasanayan. Magbibigay sana ng suntok ang primordial spirit ni James ngunit biglang huminto sa huling segundo. Agad na sinamantala ni Kadir ang pagkakataon at tumakas sa malayo. Inayos niya ang sarili at tinitigan si James na may nakakatakot na ekspresyon. Hayaan mo siya, utos ni James Primordial Spirit na may makapangyarihang tono. Gulat na tumingin sa kanya si Kadir at nagtanong, ikaw ba ay isang clone, Primordial Spirit o ang tunay na pakikitungo? Walang sinayang na salita ang Primordial Spirit ni James. Itinaas nito ang kamay at gumuhit ng makapangyarihang mga aura at enerhiya mula sa paligid, na nagtipon sa kanila sa isang napakalaking golden energy ball. Sa ilalim ng nagtatakang tingin ni Kadir, inutusan ng primordial spirit ni James ang golden energy ball pasulong. Dagandong. Ang golden energy ball ay biglang nag-transform sa isang itim na dragon, lumilipad sa direksyon ni Kadir. Nagulat, itinulak ni Kadir ang dalawang kamay pasulong at tinawag ang dalawang stream ng Nothingness Dead Energy at Innate Energy upang bumuo ng isang hadlang. Sa kasamaang palad, ang harang ay agad na nabasag at ang dragon ay patuloy na lumalapit sa mabilis na bilis. Arg! Nanginginig sa takot ang mga mata ni Kadir nang bigla siyang nilamon ng itim na dragon.
Huminto ang itim na dragon, umikot ng ilang beses, at pagkatapos ay biglang pumailang lang sa kawalan. Sa susunod na sandali, dumami ito sa 49 na mas maliliit na dragon at nabuo sa isang porma sayon, na nakakulong kay Kadir sa loob. Sa loob ng porma sayon, napasigaw si Kadir sa matinding paghihirap. Ang tunog ay nanlamig at nakakagambala sa kaibuturan. Si Lizia at Yanni ay naiwan muli sa pagkamangha. Anong klaseng kasanayan yan? Tinitigan ni Yanni ang mga itim na dragon na umiikot sa kawalan na may pagkamangha na ekspresyon. Sa katunayan, pinagsanib niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan, enerhiya, sandata, at primordial spirit sa isa, binago ang enerhiya sa anyo sa walang bisa, at bumalik na walang bisa sa kanilang asensya. Nagulat din si Lizia. Ito ba ang pinakamataas na antas ng Zender rank? Buong pagmamalaki ni Yanni, he's a prodigy. Ang makamit ang gayong mga bagay ay talagang isang pambihirang gawain. Nang matapos siyang magsalita, sumabog si Kadir na may matinding nothingness dead energy. Ang 49 na itim na dragon na pumipigil sa kanya ay mabilis na napawi ng napakalaking puwersa, na naglaho sa kawalan. Tumawa si Kadir, haha. Kahit nakabisado mo ang gayong pangkukulam, hindi ito sapat. Sa loob ng pintuan ng misteryo, ang aking utos ay ganap. Gayunpaman, nalaman niyang hindi na makagalaw ang kanyang natitirang braso. Tila nakatali sa kanya ang mga bakal na tanikala. Hindi lang iyon, ang kanyang buong katawan ay nababalot ng mga itim na dragon. Ikaw, nagpupumiglas si Kadir ngunit hindi nakagalaw kahit 1 pulgada.